na simula na po ng kampanyahan kahapon, baka bumangon na malaking issue ito para po maging political issue itong bagay na ito, Kuya Benny Nelson. Diba? Kaya lang, ang pilit po na ibinabalik, ito ang nangyari dyan eh. Oo. Kasi nagkaroon ho ng kick-off rally ang mga kandidato ng administrasyon eh. Sino nasipa? Nasipa yung dating administrasyon. Ganun ba? Sinipa, pinagtatadyakan eh. Sa halip na yung kasalukuyang problema po ang asikasuhin at sabihin, eto yung problema ng bansa natin ngayon, eto ang susolusyonan nila. Ang nangyari ay, balikan natin ang nakaraan. Ganun ba? Nangyari. Hindi ba? Teka lang. Ang nabasa kong balita, Kuya Benny, Kuya Nelson, ang isinusulong ng partido, yung bagong alyansa, bagong alyansa para sa Pilipino ay pagkakasundo, pagkakaisa, at kaunlaran ng ating bansa. Yan po, ito yung Ayan, nakasulat dyan eh. Diba? Yan ang tema nila. Oo nga. Kaya lang, Ba't naiba ba? nung nagsalita na ang Pangulo, ay mukhang taliwas dun sa tema. Oo, kasi ang sabi, pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng ating bansa. Di tingnan natin. Ha? Pakinggan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Nung bang siya nagsalita, ang sabi niya, kailangan nating magkaisa. Kailangan natin ng pagkakasundo. Para tayo umunlad lahat. Kasi yun naman talagang kailangan, ha? Ay, yun ang kailangan. Wala tayong pagtatalo doon. Wala tayong pagtatalo. At yung maganda yung tema, Tama naman. tingnan natin. Ba't ano ba nangyari? Ito. Pangulo. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ayun. Ikaw, Kuya Ben, kasi ang premise natin, ang isusulong ng bagong alyansa ay pagkakaisa, pagkakasundo at kaunlaran ng bayan. Bilang parang bigla naman akong masipahayo sa mga Tapos nung nag-speech, parang sinabi niya, gusto yung away. parang At saka, eto paumanhin kung sino man ho yung nagsulat ng speech. Kasi alam ko, hindi naman presidente yan. Hindi ganyan si Pangulong Bongbong. Hindi, mahinahon siya. ang Pangulong Bongbong ay diplomatikong tao eh. At saka hindi confrontational yan. Sa estado niya bilang Pangulo, yung gagawa ka ng ganyang linya ng mga salita ay hindi bagay, di ba? Maring si dating Pangulong Duterte kasi yun ang style niya. Saka, pero kung future ang pinag-uusapan, alam nyo, ito, ilagay natin sa positibong perspektibo ito. Sa buhay ng tao, para makarating ka rin sa susunod na level na iyong nais marating, kailangan kang tinatawag na mag-move on. No? Mag-move on. Then, kung ano man yung mga tinatawag natin na problema ng nakaraan, maaring imbestigahan, maaring gawa ng solusyon para hindi maging problema sa susunod na panahon. Pero ang nangyari ngayon, parang nung nangangampanya, balikan natin yung nakalipas. No? Ito yung nangyari nung nakalipas, puro masama pa yata yung nasabi tungkol sa nakalipas. Well, ito to. Para lang magkaroon tayong tamang konteksto, Kuya Benny, Kuya Nelson, ha? Sabi, ano ba sinasabi ng tatlong ito? Kasi po, ito to, ang balita, Nelson, ano ha?
pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang kick-off rally ng Administration Party Alyansa para sa Bagong Pilipinas para po sa 2025 midterm elections dyan po sa Labag City. Isusulong, Ayan na. tandaan niyo po Oo. isusulong ng Administration Party ang mensahe Yan. ni Oh. Pangulong Bongbong Marcos para po sa una, pagkakaisa, Ayun. kaunlaran, Oo. at pagbabago. Ayun. Kabilang po sa senatorial slate, etc. Bago ang campaign rally sa ayun, naharap umano sa malaking hamon ang mga ayun, yun ang background. Pero yun po ang yun po talaga ang gusto ng administration party. Inulit ko po, yun ang ating pinagmumulan, na ang layunin, pagkakaisa, kaunlaran, at pagbabago. Nung nagsalita po ang Pangulong Bongbong, parang nabaliktad, hindi kaya, Ang sabi niya. Oo. Hindi, tsaka ito ito, yung paumanhin nga doon sa sumulat. Oo. Hindi ko natandaan dyan kung kailan nangyari na may binombang yung China. Aha. Na barko, binomba yung tubig ng yung barko ng Philippine Coast Guard. Aha. Sinagasaan yung mga isang Pilipino. Oo. Hindi ko matandaan kung sinong Pilipino ang tumawa at pumalakpak pa. Parang nagalit tayong lahat na doon. Kagaya ng sinabi ng Pangulo. di ba? Meron pa nga isa na naputol ang daliri, di ba? Natawa ng Coast Guard. Ewan ko, kung meron kayo natatandaan na isang grupo o politiko, kandidato o mga dating opisyal ng gobyerno na tumawa. tuwang-tuwa kapag tayo ay hinaharas ng China. Baka naman may nagsumbong, mahal na Pangulo, yun po siya nung nagtawa. Ewan ko lang Diba? Ipakitama niyo po kung mali kami. Ano sa puntong ito. Para kasing totoong-totoong meron talaga di ba? Ako again, Hindi, pero Kuya Benny. kung sakaling ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsalita niyan, maaaring meron kang Yun talaga style niya. style niya, Oo. pero lalabas na hindi mo literal na pwedeng pulutin isa-isa. Na ganun ang ibig Na ganun sabihin. ang ibig sabihin. Yes. Pero kapag ang Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita, literal yan. Oho. Dahil statesman yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So Tama. doon sa sumulat niyan, abay, medyo may konti yatang... Parang sinusubo sa away ang Pangulo eh. Di ba? Gusto mo pakinggan ulit? Kuya Benny? Sige, pakinggan natin ulit. Limi-limi, pakinggan nyo kung talagang Hindi naman pwede natin sabing galit na talaga ang ating Pangulo dahil nga sa nangyayari, no? Pero Pero unawahin hindi natin siya ganyan eh. kung may katotohanan ba yung ilang bahagi niyan. Ako ayaw kong maniwalang... Again, ang pinagmumula natin, ang gusto ho ng administration party, ang mensahe ng Pangulong Bongbong para po sa pagkakaisa, kaunlaran at pagbabago. Sige nga po, isa pa nga po, pakiulit nga natin. Anong binigyan din? Oo. Malimi natin ng konti. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino.
Ayun. Wag natin bang pansinin yung last part, yung unang bahagi na. Baka naman merong naunang pahayag ang Pangulong Bongbong Nelson. Meron ba? Kaya kung bakit niya naunang sinabi yun, wala akong alam. Hindi ko alam, eh. Yun ang lumalabas lang yun sa social media. Kasi kung sabihin na natin na may mga naunang pahayag, Oo. pero kung ang tema mo ay pagkakaisa at Pagkakasundo at pagbabago, kaunlaran, hindi ka magdwell dito sa mga bagay na pwedeng pagmulan ng hindi pagkakasundo at parang magalit pa sa'yo, hindi ba? Oho. Lalong-lalo na sana kung totoo lahat eh. Hindi ba? Yung sinabi mo na may natuwa at may pumalakpak kapag tayo hinaharas ng tiyan, sino yun? Wala tayong nababalitang ganun pa. Oo. At saka siyempre, doon sa Jen Benny, nung panahon ng pandemya, wala naman ako nalaman na mga pinabayaan at namatay na mga Pilipino, hindi ba? Pag tinignan mo yung record, mukhang... Namatay kasi na ospital, tapos namatay talaga, pero yung pinabayaan, parang malayo yata sa katotohanan yun. Ha? May nabalitaan ba tayo nung... Kasi dapat alam namin yan dahil nagbabalita tayo araw-araw di ba? yung nga, yung mga pagkakataon na yun. Ewan ko At lang. sana yan ang isa sa naging usap-usapan at baka iniimbestigan dapat sa sa Quadcom noon, di ba? Baka nakikinig yung ating mga kaibigan niya sa PCOO. PCO. Di ba? PCO lang. PCO. Ay, hindi nga pala PCO. PCO, Presidential Communications Office. Pakibigyan nyo nga po kami ng tamang konteksto. Baka nagkamali kami. Di ba? Sa bagay nito. Kasi parang hindi ang Pangulo na ang pahayag na maging confrontational Ayun nga. sa pangyayaring ito. Ay, lalong-lalo na kung nagtema ka ng pagkakaisa. di Ikaw, ba? Kuya Benny, si Kuya Benny, matagal itong naglingkod sa administrasyon. Writer ka din, Kuya Benny. Well, Bawa, nagtema ka ng pagkakaisa. Babanat ka ba sa mga dati mong kalaban? Well, alam nyo, siguro ito'y pagpapahiwatig, no? Kung ano yung nararamdaman talaga ng Pangulo. Oho. Pero maaaring nadala, bibigyan natin ng tinatawag na benefit of the doubt. Okay, Yung oo. sumulat, nadala rin sa kanyang pagsusulat Ganon. na medyo pagandahin at medyo palakihin yung... Dramatize i-dramatize. Pero masakit dito, hindi po usapin to na magkapit-bahay lamang Ayun nga. or kapit-barangay lamang. Ito'y usapin ng buong bansa. Baka sabihin ng ating mga taga-subaybay, Benny Nelson, bakit hindi ba totoo yung sinabi ng Pangulo na meron talaga mga taong ganun? Baka naman totoo yan, hindi lang ninyo matanggap yung katotohanan yan na sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala tayong alam na literal na pumalakpak. Una yun. Diba? Oho. At saka natuwa. Natuwa. Ay, kahit nasabihin nating Meron man, kailangan pa rin natin patunayan. Dahil lang nagsasalita ay ating Pangulo. At saka, No? pag ang pinag-uusapan ay teritoryo ng Pilipinas, naku ba, sa tingin ko naman, walang, di ba? Walang natutuwa na kinukuha yung teritoryo natin. Yes. Di ba? Oo. Diba sa kanyang unang sona, sabi ng Pangulong Bongbong, isa man sa Metro Quadrado, kaliit-liitang bahagi ng ating bansang Pilipinas na hindi tayo papayag na makuha ng ibang bansa. Tama lang At naman yun. doon nagtayuan ng mga mababatas, nagpalakpakan. Tama, Pangulong Bongbong. Yun ang pinalakpakan. Yun ang pinalakpakan. Tayo rin kahit ako nasa studio na nagpalakpakan din Palakpakan din tayo. Yun ang pinalakpakan natin, hindi yung... Dahil dapat natin suportahan ang ating Pangulo. Oo. Dahil ang pinaglalaban niya ay ang ating lupain. Ayun. Oho. Well, sana, baka tayo naman naniniwala, minomonitor tayo ng PCO ni Secretary Cesar Chavez. Sir, baka naman baka meron kayong mas magandang konteksto bakit napunta sa pagkakataon, tagpo na yon ang Pangulong Bongbong na para bagang gusto makipagbabag. Hindi, tsaka Parang gusto makipagsuntukan At yung sinasabi pa niya, Jen, na yung sa pandemya, umakot daw ng sako-sakong pera. Tapos nangamatay yung mga pinabayaan yung mga kapwa nating Pilipino. Ang alam kong may kaso niyan ay si dating Secretary Garin, di ba? Na pinabswelto nyo na lahat eh. Ibig sabihin, wala naman pala kasalanan eh. Ang kaso yata nyo sa Dengbax naman yata. Dengbax siya. Pala, sorry. Nagkamali ako.
Ang alam ko, may kaso niya sa Amerika. Si ganyan. Yusek ng Yung sa DBM. sa COVID-19 ba wala pang may Yun ata. pinakaso? Yun ata yung Farmally ata yun. Parang inakasam pa yun. Ayun naman pala. Baka yun ang tinutukoy niya doon. Well, Pero dun sa natutuwa sa China, parang yun ang wala akong makita. Nadawi. Pasensya na. Nadamay tuloy si... ay, pero yun may ibang issue yun. Ibang issue nga pala yun. Deng vaccine. Pero bakuna din yun eh, di ba? Pero dinismiss. Dinismiss nga. Tanggal lahat eh. Tapos nung kinabukasan, nagpirmahan na. Ay, nako. Pero mayroon pa hanggang last 6 tignan natin. Baka malayo naman again ang point lang po ng palatuntunan ito, mukhang kaiba doon sa kagustuhan ng administration party ang naging Taliwas. tema ng pahayag ng Pangulo na sa halip ng pagkakasundo, pagbabago at kung ano pa man, para bang gusto makipagbabag ng Pangulo. Ano ha? At saka dyan, di ba, ang gusto natin dito, ayaw natin na una, napapahiya ang presidente. Ayan. Pangalawa, pag kami ginagawa siyang mali, dapat siyempre sasabihin mo, mahal na Pangulo, mukhang hindi na yan tama. Kasi kung, Pangulo na po kayo eh. kung papabayaan natin yan, lalala ng lalala, akala nila tama ng tama yan, hindi ba? Hanggang sa dumating ang panahon, hindi ka na ngayon maka-ahon. Hindi ka na maka-move on. Hindi mo na mabago, hindi ba? At sa bandang huli, sino ba sinabing parang pinabili lang ng suka? Ay alam kong yung pinabili ng suka naging may kumandidato na. Ang alam ko ang alam ko at napanood ko sa TV na bumili ng suka ay si Manny Pacquiao. Yung, para sa iyo. Parang may pa-ads ng ganun time dati. Pinabili siya ni Bakit Nanay naman edited yun? Hindi ba edited yun? Nanay Mama Junicia. Nung pag-uwi, sabi, pinabili lang kita ng suka. Bakit kayo pagsuntukan ka? Meron ka ng medalya. Meron ka ng mga medalya. Champion na. Sabi ng Pangulo, hindi, pinabili nga na suka. Pagdating dito, kandidato na. Sino kaya pinariringgan ng... Hindi, ang daming sukang nabili siguro. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, huwag mong mamaliitin yung mga bumibili ng suka. Kasi nung araw, yan ang trabaho ko. Ako ang tagabili ng suka. Ganun ba? Ay, nako. Anyway, doon sa atin ng mga kababayan, ha? Ano ngayon ang ating ibobox populi na para tayo ay meron mapagsalu-saluhang paksa. Kasi kahapon ang tanong natin umaasa ba sila nang magkakaroon tayo ng malinis at mapayapang halalan? Kasi ayaw naman na sana natin gamitin doon sa kanilang punto na talaga nga bang pagkakasundo, ano? At kasi ang ano ko lang kasi unang araw ng kick-off rally yung Kuya Benny, no? So ibig sabihin kung yun yung kick-off yun na ang sasakyan ng lahat ng ano mo. Di ba? Ng buong campaign sortie mo. Baka naman, in 90 days. kung ang gagawin mo, puro ganyan. Di ba? Kada kampanya nyo sa bawat bayan, no? Sino sa inyo mga natutuwa kapag kaaway na? Di ba? Puro away ang... Away yan. Hindi ito. Ang hinihintay natin ngayon, paano sasagutin ito nung kabilang panig, ano? Yung kabila naman. Yung pinaparinggan. Away nga yan, di ba? Kasi sasagot yung kabila eh. Nako. Yan ang ayaw natin mangyari. Tayo kasi, gusto natin sa politika, sana healthy. Hindi po yung... issue lang tayo. Issue-based. At ang dapat na hanapin natin, paano ba maiaahon yung ating mga babayan sa problema? Diba? Agrikultura, number 1 nating dapat sinasagot eh. Presyo ng bilihin. Anyway, saglit lamang ha. Ano natin magiging box populi sa araw na ito? Kasi nga naman nasimulan agad tayo na parang gusto makipagbabag ang Pangulo eh. Baka naman okay lang yun. Baka okay lang sa... Ganun ba? Okay lang ba sa inyo? Oo. Na para bagang gustong makipag-away ng Pangulong Bongbong Marcos. magagalit ang ating mga kababayan ito. Ikaw, Kuya Benny, okay lang ba sa'yo? Hindi Hindi kilalang ganyan ng ating Pangulo. Napakababan loob ng taong yan. Kahit na galit na yan, makikita mo ngiti niya, although talagang bitin yung ngiti niya, makikita mong compose pa rin siya. Kasi yun talaga ang kanyang katawan na para bagang
ang laki-laki na ng kasalanan ng taong kaharap niya, ayaw pa rin niya magalit eh. Kaya matatanda mo nung pinagbantaan silang, di ba? Pagka pinatay niyo ko, papatay niyo kayo, di ba? Nakangiti pa ng Pangulong Bongbong. Papalagan ko na kayo dyan. Pero kinabukasan, sabi niya, huwag tayo mag-impeachment. Oho. Di ba, ganun dapat eh. Ay, nako. Ay, di kayo po ang aming tanongin. O, okay na ba sa inyo na magpakita na po ng tapang ang Pangulo sa simula ng araw ng kampanyahan? Yan. Kung ang sagot niyo po, opo, okay lang yan. Maging matapang na ang Pangulo. Letter A. Kung ang sagot niyo, hindi po, pagkakasundo at pagkakaisa nga B, hindi po ako sang-ayon.